Di ako para mataas ang bukid. Yung design ko para tani sa mga worship team na to. Nadala niya naman, kung ato sila dito sa front, hindi sila makita kung matindog kita. Kamayo din ang Lord. Amen. This morning, I want to present to you sa isa ka topic na I guess important, helpful para sa tanan. Kaya nakita ko nga mga bukuhan para sa mga kapag-develop, para sa mga pagpupagit, kaya wala na kaintindi, why? We clap our hands. Iban sa ito, nagatumpok, naligid, lumuwang, nakadlaw. Meron kami matod to what? Just to have that kind of action. Hindi man umod, hindi man dynastic, kundi realidad. Meron na daw buhangit na sa ato din, mag-worship, pag nag-tour ato ng Spirit. Meron na nag-siyakit. May arang na nag-lumiga ito, galigid. May kakadlaw, dugay-dugay, mahibig. Kadlaw, higit, gamuang ganun. Okay? There is one man in the Bible recorded by the name of David. Niya sang nagsimba sa Ginoo sa ark. Ginuban niya ang sa Bible. Ginuban niya iyang mga outer garment as a king. Tapos hindi siya nagubang na lawas na kundi ng outer garment. It is a symbol of surrender to God. Simbolo sa pag-surrender niya sa Ginoo. May kaso, kasi hari ako, importante, pag abot ko nga may hari, mas labaw sa ako, madayaw ko siya. Kung iyang asawa, kinadawan siya. Si Michael. Yung kinadlaw ka, wala ka dito. Ano itong hari? Sabi mo, ginlit-proses siya. So meaning, that the people of God worshiping the Lord always, hindi natin pwede i-critic. Hindi natin pwede kaya. Katutuan na kung makaroon kasi kakatabo na niya sa inyo life, manugang ang itagamay. This is the most important topic of all. Kaya man balan mo rin yun, perti kadako sa nagugro. Pero nalipatan nila ini kung wala sila deeper understanding about this subject. Okay? Sige. Anay, before ako I want to read scripture regarding worship. Our topic is about worship. Ilasin nyo na namin. What is the true meaning of worship? What is the real biblical worship written in the book of the Bible? Jeremiah 32 verse 39 says, I will give them one heart. Kita ko sa isa lang na taging puso. And one purpose. Anong purpose? We have one heart. The Lord changed our heart. Then we have one purpose in life, to worship me forever. Why ginamin? Ako na yung design sa ito. Kasi nag-think ka mo nga sa forever. Hindi na lang kamo i-start sa kalimutan. No way. God is pulling us out, bringing us back to the kingdom of God. Kaya muna niya ang destiny. Hindi temporary, hindi rin. Beginning today, change your mindset that we are just passing by. An explanation, we are aliens, sila ni Paul. We are just pilgrims. We're just passing by in this earth. And the primary purpose, reason why God created you, it is because of worship. Amen? Amen. Sa mga body, Sister Ruby Kagina, si Sarah, unwanted. Pero sa kong the most wanted na siya. Unwanted, pero parang most wanted by God para i-develop niya mga kabataan. Kaya sila sa ministry. Let's pray to the Lord. Kaya mo nang i-purpose natin. Lord, what is so unique about worship is that you declare it to us that it is the highest calling. It is our highest calling. Hindi namin, Lord, maghatag ng kwarta or whatever services, but primarily worship towards you. Summarize mo ang commandments in the scripture. Ngayon, ang 10 commandments, duha na lang. Nagambali mo, in the New Testament, you have said, you have told everyone that the greatest commandment is this: love God with all your heart,
with all your might, with all your soul. Worship Him alone. Amo nang imo mandog sa amon. So today, I'm going to discuss this thing. Just like people. I've been there in that area na Gaisano nag-asimba sa ito. And you have created to me inside me a change of knowing you every day, step after step, step upon step, going towards. Kaya kung di ka nagpalapit kami sa imo, magkilala ka na mo, wow, di na ako nagkilala mo na ako myself. Kaya nakita na ako ng tutugod na purpose mo sa aking life. Holy Spirit, I ask you today that you will help us to understand, to experience, to dig deeper, and to come into that level, Lord, that heaven is always here. Not maybe always, but today heaven is here. Mahal po kayo ni isang theologian kasi since Lord, that we can experience heaven on earth because of this experience, Lord, sa worship. So, I grant mo, Lord, sa puso ko ang wisdom. I rebuke the demonic powers na hindi sila mag-oppress ang tanan ng mga ears tonight at this morning. We thank you in Jesus' name. Amen. Okay. So, let's go first about the Hebrew words so that we can understand kung ano ang mga Hebrew words for worship. Kag-arad ang tanan nato ng action nga gina-practice sa church. Meaning, hindi niya wala sa pagliliyon ng ato ng activity. This is written in the Bible. Okay, the first word is Shabbat. Ngayon malaki yung fad, Shabbat. Hindi Shabbat, ha? Shabbat. Alright. It means to shout loudly. Oh, kita mo. Hallelujah! Praise the Lord! Buwang ka din. Kasi ninggit kita. To shout loudly or proclaim God's greatness boldly. Ang word na boldly, hindi hublas, hindi nagkaismo. Doesn't matter kung patyon man, basta kasinggit siya. Uya-uya. Nagadayaw sa sarili mo. Okay, often used to express triumph nga may kadalagan kita. And exaltation in worship. Ang pagpasaka, daw asublan, ang ginadayaw na ito ng Ginoo, tinagi sa itong mga singing sa itong activities. Okay, another word. Yada. O, sige, pala yung matupad. Yada. Sige, yada. To lift or extend the hands in surrender. Wala. Hindi na nag-worship kita, ma-feel lang mo nga daw kag sa imong kamot, pero tulugoy mong luha. Wow, amo nang yada. So, extend the hands in surrender, symbolizing full devotion, full, notice the word, and acknowledgement of God's authority over you, over the earth. So, magdayaw balik kita, tanan nga authority, gina-invoke na po, God. All the earth, may isang Christian na mag-worship, wow, ang bilog na universe, nagasigalay kita po. Daw GPS ang Holy Spirit mo. Pag may nakita siya nga araw sa earth nga isa lang, kita mo ang balagin o duha. If there are 2 or 3 that gathered in my name and worship Him, I will be there in the midst of them. Amen. Yara sa da. Why? Because nothing can touch heaven except by Christians who are praying and worshiping God. Kapag natin sa Lord. So, dito ulit balikan niya, may nilipatan na ako. Knowledge na okay. God's authority. Meaning, we are being controlled. Agalo na natin si Lord. Kita mo, kung magdayaw ka, sa kamot, ito yung magagawa mo. Huwag ka na ilakot, matulungan si ito mo. Huwag ka na uya-uya. Iba na ko, Rahab, doesn't matter. Importante, God is in full control in the spirit realm of His authority over each one of us. Okay, next. Number 3. Okay, halal. Okay, halal. Actually, mga Islamic, may halal sila. Pero they do not grasp, they do not understand what is halal. Ang Ilaya religion, ang halal nila. Okay? Ang halal nila is to celebrate, pero si Allah.
Hindi ang God. Hari kita ya. To celebrate, to praise, celebrate or boast. Ipabugal pa ba sa Lord, kinapabugal mo siya. The root of, amo na ng hallelujah. Pag isingkita lang matunog, hallelujah. Hallelujah. You are doing halal. Lapakan natin na sarili mo. Encouraging vocal and exuberant praise. Anong exuberant? I like the word. Exuberant ng mas kinawidan ka pala sa 20 katao kay libay-libay kaya nanong na matabo sa palibot mo. Nothing can stop you because you're so happy, giving praise to God. Doesn't matter kung may bagyo, may linog, kahit ako mapatay na, importante, nagadayaw. Exuberant. Kalipay nga gahawas-awas. Amo na nga tinga, nakastrong din, nagasmile ka, ginaglaw ka na. And you're doing that dahil. Number 4. Sige. Zamar. Arian Zamar. Diyan. Dito din. Ano yung practice ninyo, bro? Sa praise and worship. Halal is to play musical instruments in worship. Kita mo may mga lead guitar kita. Kung madanahan mo na ninyo yung mga bulag ito, enroll yan. The bar ang inyong simbahan. Kaya kapuhang si Adong, si Jared drum solo. Kay ara na sa Bible. And that is what we call Zamar. Okay? Praising God with instruments. Si David is one of the experts that kabalo-kabala sa gimpunan sa demon spirit si Saul. Tanan na lang ang mga manunggulong yung patawag nila. Ayos na guy. There was one spirit na nag-torment siya. And the Bible is recording that may record ng Bible nga sa muli na batihan nila, a child. Bata pa si David. Sa iya na dito sa kamingawan ng babantay sa karnero. Dito, tungkol sa iya worship, pinatay niya ang bear, pinatay niya ang lion, na gusto magtukom sa iya karnero. Why? Simply because of power niya. It's not by human strength. Belongs siya sa Lord tungkol sa iya ng pagdayaw. Kaya ang iya armas, ulihin na lang ito yung ipatay ka kay Goliath ng tirador. Pero ang number one niya nga weapon, Jared, sa worship, is the instruments. So harp ang iyagin para. Ito karan niya si Saul, lagyan din niya. Look at the power of your praise and worship. So kung may problema kita, pag ginabudayan dito sa pangabuhin natin, patukan ka ng praise and worship. So, malagyan ang tanan ng batalyon sa demonyo sa mabuhay mo. Okay? So, amo na remedy. Amo na ang bulong sa mga tao na ginasubuan, depressed, paglaw. Learn kita na magpa-under sa music. Tanan demonyo sa inyong palibot, lalagyan. Kapon na to kami sa Maniban. We've been praying for that person na si Aladdin. Grabe yan yung katagan, may mga bukol, may mga nangangalang, taas ang blood pressure, blah, blah, blah. Kaya tugay na ito. Kaya, so nag-pray kami, there's something hindi ang matyagan. Kung kamuro pa mo spirito, hindi yung pinubras may awa sa'yo. Tugay, na-impress ang Holy Spirit, sinasunod kami sa ibulay. Grabe, pagsunod ko. Gipang rebuke na ako ng mga bintana, gitrangkahan, hasta ang door, dugay-dugay pagkamog sa gamog sa ako ng matasang ribulto. Verte ka damo, kapala din doble mo. Ikaw, kanyang rason, gali nga nagmasakit yung tao niya. So kung ito ginutik ko kay Brother Lentino, bro, there's something in this house. May control ang yawan. Let's try na mga kay natin. Ibutang itong trompa, patunugan yung sa worship si Aladdin. Kita mo hindi kasaril ng magic ni Aladdin. Why ito iya ito na ulang para? Worship ya ang may home sa pagtapos sa Diyawa. Sa atong mga balay, sa atong negosyo, sa imong mabuhay, sa tanan mo mga yapat, ito karin na. Science will tell you that music has power. Kung remember ko mo, so uli, nag-uso ng mga poultry na. Yung ilang mga chicken na nag-itlog, kinapatukaran nila music. Kung rock and roll, gani, ang ano, hindi mong itlog, guys, yung pero kung medyo jazz, solemn, or classical, ang unok na natin sa nag-lugay-lugay din ako itlog niya. Science na. How much more with spiritual? Amen. Okay. So smart to play music
musical instrument in worship, highlighting the role of music in glorifying. Ang muna nga dapat ang express worship din na ito. Yung mga pare, una pa ganit mo sakot sa mga pastor dito sa stage. Do you understand that? Your head, you're the first. Kung sa tactician ang Lord, tactician sa isang art of war. Si Sancho, kilala niyo ang libro niya? He is the best na general, pero wala siyang sinabi sa technique ni Lord sa Bible. Sila nagagira, occupying all the lands and attacking all the enemies like the Philistines, Jebusites, tanan na sides na lang. Sabi mo na no weapons ng Lord? Hindi yan ganang espada. Ang nag-uuna yan sa ilang batalyon niya, first worship. They conquered Jericho, not because of army, but because of praise and worship. Binuka nila mga jar, tumutot sila, libot sila sa wall of Jericho. Ang balsang science, naman nila, aral na sa Nat Geo, National Geographic Channel, nag-wonder sila yung paano nag-crumble. Kay 5 kasalakyan ang kaigo sa ilawon. Super pakalapad sa karsada na ito. Pero why is it? Galing sa ilang first worship. Ang theory, ang sa mga theologians, mga scientists, mga Christian, daw kitapakan sa angel, pagtapak na usmod, lubong sa luta, ang wall of Jericho. Ito mga sa first worship. Palapakan natin si Jesus. Welcome, Mark. Pwede din yung instruments, jazz, or anything. Basta may ito mong tupar, and play. Next is Barack. Hindi si Barack Obama. Barack. Hindi Barack, nakita mo sa Barack na tanong? Hindi nga Barack, meaning to kneel or bow, demonstrating humility and reverence before God. Sometimes, magluhod man kita, mag-iba ganit pa. Sa muna sa Katolikong kita, mapakas na kaya magluhod. Nag-agi ko yung luhod alin sa pertahan pa ito sa ka. Sa Kristan ako, kaya kung hindi ka magluhod, kaya kinusi ako, nilulan ako. Nagpupod ako sa bagay, nagpilitin ka, sige, hindi mo nga luhod. Sa muli, sa sige, kikipulan ng akong natin. Naggamon ako lahat, lalamin mo. Pagkado sa altar. Experience ka mas na? Sino nag-experience na kaluhod? Ikaw, Ging, experience ka? Ako, dyan ang nasimbahan ako. So, muna yung Barak. To kneel or bow, demonstrating pagpaubos. Sige, next. Okay, next. Tuda. Hindi isang tuda, matresiko, asotasyon. Ang malagay mo ito pa, Tuda. Sige. What is Tuda? Tuda is to give thanks. Ako nga, thank you, Lord. Pasalamat kita sa Ginoo. Sabi mo, hindi niya magic. This is the power of thanksgiving. Pag pasalamat ka galing, nagpasalamat kay Lord, hallelujah. Nagadula ang problema, nadula ang malas, nadula ang mga pagpanakroy, kung nireklamo, kay thank you, Lord. Maskin wala pa sa inobra, pa thank you lang because they are doing Tuda. Amen. Give thanks or offer a confession of gratitude. Pasalamat. Emphasizing nga rin ang worship as a response to God's action. May naubra sa ato ng Lord. Tanan nga bagay. Protection na kita. Ginansyara na ato prayer. Ginsuplayan na ato mga needs. Ang mga gina-expect na ito, ginatag na ni Lord. Amen? Amen. Yan ang isa ginawa. So, go God. Give thanks to God. Next. Tehena. Arin guwapo. Ang Tehena is a very unique type of worship. Hindi niya ginaubra sa tao lang. This is the power of the Holy Spirit touching your heart. That's what nanging words. Wow! Gagwa lang. Dugay-dugay ka kinagta ka gani. And it's not a memorized song. Nagagawa lang. Dinubutangan ka lang ni Lord. The poet, kabla. Ngayon nagagawa lang si Mubaba. Worship ka, ginambal ka. Even without music. This is a human song. I will give you an example. Di ba, ang mga nanay, maglaba ka mo, or katikang ka, tugay-tugay ka kinanta ka. You don't know the song, pero kinakinanta mo. Hamsang nanay, inanagapatiti siya niya bata sa luyan. That is the human song. Ay, pero kung Christian ka, the more ka nga nagaginanta kaginantas ka, ang Holy Spirit, ginagamit na ang human song, and that is the hell. It is not memorized song. Instant na bro. Tagaan ka nila isang
some language of Lord, as well as either in speaking in tongues or your own idea of how to worship God. Diri nag-umpisa ang mga composer. Mag-compose sila. Lalo pa ang Christian, kadahasin lang. Sobra ba sa AI? Okay? There was a person, hindi ko na ma-remember, nabasa ko yung life. Ano si Beethoven? Ang sunod siya, si Bach. Beethoven is the #1 musician in the world, historically. Ang bagay isang writer na nabasa ko, napatay ka no timprano si Beethoven sa iyang symphony orchestra mapag-direct. Kaya wala sa praise and worship leader sa langit. Timprano sa kung mamatay, kay kuha sa Lord, kay wala na siyang praise and worship leader dito. Pagkala mo sinong praise and worship leader sa heaven? Si Satan. First name niya is, ang una niyang name is Lucifer. The most beautiful angel, the shining star. Ang una niya nga room. Siya ang nag-uyat sa tanan ng mga cherubims, angels. Mabatian mo ang ilang ng mga tingong gano'n, ang description. Actually, hindi na yung description lang. Kaya wala ka sa words may butang sa description sa thunderous, magnificent, grabe nga grandeur sa pag-worship sa langit mo. Just a single word. Hindi mo pwede mamutang sa human mind ang pagsipagdayaw dito. Hindi, sinusipira mo na sa una. Abi mo na ang description sa Bible. I want to study Hebrew words with regards to that. It is like the sound of rushing waterfalls. Pati ka sa waterfalls sa dugdag ko, kakadto ko sa Laguna na, sa ano itong ilang waterfalls. Maria Cristina Falls, grabe din naman. Kakalindog mo. Though nilibo ko mga angel ang naghahagulos may dalo. Kung lang dito, amo na ang feeling. Kung nato kita sa langit, kung magkantang tanan-tanan. One day, all thanks, tanan nga mga language, ibigit sa Lord. Kag magkakanta sila. Wala ilong. Magkakanta kasi ilong magkakanta sa English, sa French, or whatever, what kind of language it is. Pero pag abot sa altar, may language in heaven. Magkanta kita tanan. Amen. I want to experience that one day. Ang botsin nyo, basta ako malapit ko, gusto ko mag-experience yan. Pag-pinilin mo mga akala ko mo dahil. Pero yun na, pina-encourage na ka mo. Bigla pa ka na ito siguro na. Next. Taka? Taka? O hindi takan ha? Takan ka? Taka. Tuklap. O, kung hindi tuklap kita. Ito mga buwang. To strike the hands together in celebration, symbolizing joy and communal worship. That's why, pakita sa testimony, pakita, ang nangagawa kita. Tama na. Bali Paul, we are fools for Christ. Nabuang kita sa kay Kristo. Next. Meron pa? No more? Okay. So, dili kita karon, makal. Aran na makal gali. So, kung iba sino kasi nawat, hallelujah, ito ko. Kakita ka mga Jewish lang. Mga lalo, kaslon sila. Mga dancing nila. Like Miriam. Pag-cross nila ang pinaka-most identified and the greatest dance of all. Recorded in the Bible, that was the time that when the Israelite was delivered in the hands of Pharaoh. Nag-cross sila sa Red Sea, nag-cross sila milagro. Alam mo na tabo? Kay grabing milagro. Tanan sila nag-aagi sa taas-taas na tubig, naghimo sa umo, dry land na dinlaktan, naghubas, gulpi ang lamon, may kapisik-pisik pa nga tuna, kag-pagtis dito, kag na isda. Pero ganilaktan sila, sino nag-lead sa worship nila, sa babang nag-cross sila. Wala sila yung nag-cross, namin kaliyo. Wala sila yung nagpamasyar to. Sa gin-open sa Lord ang water, nag-cross sila, but look what happened. There was makal. And that's or live for joy, reflecting physical expression of worship and exuberance. Matindi, nga nalipay sila. Yaman. Kaya nag-lead sila si Miriam at si Moses. Miriam dances. Kanang minabi kapag dance sila. Hasta nag-cross sila. Why? Simply because para sa ila, there was victory at that
moment. It is not the splitting of the Red Sea. Ari ang victory nga ginapabot nila. Alam mo, maging cross, kag dito sila gipagi. Pwede sila yung maglisod dito. Galing, taktis siya ng Lord. Kaya kung dili sa right, mayroon sila sa may man dos na mention. Pag abot mo naman diri, Mountainous area, maglamatay sila to. So ang Lord, ang ba niya, mangkot sila. Di mo kami Moses, doon. Oh, balik mo kung may, pabalik na lang kami sa Egypt to. Tao lang kami to sang hamburger. Inom sang milk tea. Hindi na kami magpuputsin mo kay hindi mo malagali kami sa labot. Doon mo na yung na situation, no? Grabe yung labot. Tulog si Moses. What? Ang basa mga tao? Dira mo kami bagyo? Ano ka? Buwangin? Pero lang tawa mo ng ginobra sa Lord. You need to cross the Red Sea. Hallelujah! Cross ka! You can never think na kung ano pa. It is my rule and to lead the Israelite to cross. Ano pang nabrag? Samtang nag-reklamo tao, nag-command ng Lord. What is that in your hand? Alsa. Ang matagin, alsa niya ang sugod ka. Pag alsa na, kita ang digilis. That even science today, nag-prove na ito dito si Dalo. Ari ang victory. Samtang nag-apiha, ganagkat sila si Miriam, kag si Moses na sinawag na galing. Galing kay tactics ng Lord. Pag-cross nila dito, samtang ganagkat sila, habang nagalapaw sila sa tubig, nag-auli ang tubig. Ay, ginlagas sila ni Paraon. Sa story, wala na nalag sa Exodus. Sa Ten Commandments movie. Sa naglaga sila, dito sila nagkalamatay. Hindi sila yung nagpatay sa kontra. Ang nagpatay, ang Diyos, palapakan natin ng Ginoo. So it was a victory, a dance scream for joy, reflecting expression of worship and exuberance. Nga nalipay sila. At last, my freedom. So dito, patay ang kontra. Ginlumsan sa Lord. Amo na, ba sa Lord, pero kung may problema kita, may napasaan kita mga problema kung siya hindi kita masarap. Natagnan sa Ginoo, mag-worship kita. Then all of a sudden, hallelujah, prepare my calmness. Dugay, gadi na mundong ng answer siya, Lord. Ito, Lord, lipay kita yung Lord, nung na-impress ko pa lang hindi mo ma-explain, parang ka namin. Then suddenly, you're all out. Why ka na umahon, kundi ka tinangisan lang sa Ginoo. Kaya ma-feel mo yung victory, bro. Kaya lang, ang video. Kung sa inyo, kung experience mo sila, so I'm already there. Try mo pala. Question kita. Ang Ginoo, dayawa. Sige, makal. And, abad. Hindi niya si Abad Santos. Hindi, sa Abad ha. Abad. To serve or worship God, emphasizing obedience and devotion as integral to worship. So meaning, atong kay Sister Ruby na telling other people, may feelings siya na dapat i-share niya. Bro, naman nagkakatabo na, that's part of your worship. Dahil awag lang Ginoo, kay tamnan niya ka sa taging puso, nga nagapalangka sa iba na tao. Sa munang evangelyo daw, dahil hindi mapuknat sa pag-evangelize mo, lipat na mo. Naman kita sa nagligan, nasigdala sa pamilya, hindi na. Naman wala kita nag-follow because there's something lacking inside the heart, and that is about ano nga ba niya? Obedience, emphasizing obedience and devotion. Nga integral worship. Meaning part, pag nagdaya mo sa Ginoo, effective dahil kita mag-evangelize kag mag-disciple sa iba. Amen? Amen. Matagpapamil. Kasi ba? Nagtawa pa. Kumuha ko na sa Ginoo mga tila. Nagkaroon ka. Magpiliwit ka mo. Bakla. Mula. Amo na ako mag-gagao. Kaya ako mag-daya. Hallelujah. Kasi nakay sa mundo. Praise God! Siningit na. Music na yun. Bahala na yung mga demonyo. Hindi, may disgrasya. Amen. Sige. Dari kita makadto karon, what's the use of all these things? Sige, hari na. Next time. Power of worship. I want to pondre ako mag-close ni tatlo ni. Ano na? 11:30 na. Sige, timpa ka. Sige, siguro ko pagi para nga kuha kita. May invite ako today, kagabi. There are three things nga power of worship. Ano makuha ko? Apa sa Jeremiah, sige, basa ta. I will give them
I will give them singleness of heart. Magkaisa kita. Kita mo in worship, nag-unison din kita. We become one. Kaya once na mag-one kita sa pagdayaw na tudre, na lugar, ano ang simbolo sila? We become a church, a living church. Ang simbahan, hindi ang building, hindi niya structure, hindi niya isang organization, hindi niya religion. Ang church yan are the living people of God, woven into one or being molded into one. Sa ano, pwede nga mag-isa kita, pwede nga simbahan daw social club.